Ang nakaraan. Dahil nabagot itong si Sofia kaya naman ay napagpasyahan nitong magtungo sa mall. Ngunit sa hindi inasahan ay nakita niya sa daan ang dalawang matanda na nakaupo sa may kariton. Dahil naawa siya sa mga ito kaya naman ay binigyan niya ng pera at ilang mga grocery. Labis ang kanyang pagtataka sa sinabi ng taxi driver kung bakit niya tinulungan ang mga iyon. Baka magsisi siya kapag nalaman niya ang totoong pangyayari sa buhay ng dalawang matanda. Tara kaibigan, ating pagpatuloy ang kwento sa part 3. Dito na kaya malaman ni Sofia ang lahat. Matapos niyang mag-shopping ay nakauwi na ito sa kanilang bahay. Tinawagan na lamang nito si Manong Richard na nakauwi na siya sa bahay. Pagpasok sa loob nito ay nakita niya ang kanyang lola na si Brenda habang nakaupo ito sa may sala. Iha, kumusta naman ang pamasyal mo? Ayos lang lola, masaya naman po. Nakauwi na ba si mami? Wala pa iha, nasa office pa siya hanggang ngayon. Pupunta ko siya doon sa office lola. Iha, magpahinga ka na lamang muna. Bukas ka na pumasok sa office. Gusto ko munang makipagkwentuhan sa iyo tungkol sa mga kalagayan niyo doon sa ibang bansa. Ganun ba lola? Ayos lang naman kami doon ni mami. Pero ang pinagtaka ko lamang kung bakit nang dumating kami dito ay wala akong pinsan. Naku iha, nag-isang anak ko naman kasi si Susie at nasa probinsya ang mga kamag-anak natin. Ganun ba lola? Alam niyo kanina, may nakita akong dalawang matanda habang patungo sa mall. Nakawa ang kanilang kalagayan, kaya naman kinausap ko silang dalawa. Ang sabi nila ay iniwan sila ng kanilang anak at nagtungo sa ibang bansa. Iha, ganyan talagang buhay. May mga tao talaga na isinilang na mahirap at mayaman pero ang lahat ng ito ay nakadepende pa rin sa kanilang kapalaran. Kaya nga lola kanina hindi ko na natiis na tulungan sila. Sofia, alam mo, magdandahan ka sa pagtulong sa ibang tao. Karamihan kasi sa kanila ay naabuso ang kabutihan mo. Salamat Lola Brenda sa concern mo. Maya-maya pa bigla na lamang tumunog ang doorbell. Hindi nila alam kung sino ang nasa labas. Dahil nasa office naman itong si Susie at Manong Richard. Lumabas muna itong si Sophie para silipin kung sino ang nasa labas. Nakita niya ang isang lalaki habang nakatayo ito sa tabi ng sasakyan. Sino po sila? Naran ba si Susie? Si mami po wala ngayon. Nasa office ngayon si mami nagtatrabaho. Pakisabi na lang sa kanya dumaan ako. Ako nga pala si Ramil. Ikaw sino ka naman? Ako pala si Sofia, ang anak ni mami Susie. Anak? Paano nagkaroon ng anak si Susie? Ano yun? Biglang bumangon mula sa hukay anak namin? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala na anak namin ni Susie dahil sa kanya kababayaan noon. Pumanaw ang anak namin. Siguro ikaw yung sinasabi nilang ampon ni Susie ano? Ang swerte mo kasi kinupkup ka ni Susie. Sige na, alis na ako. Hindi makapaniwala itong si Sofia sa sinabi ng lalaki na isa lamang siyang hamak na ampon lamang. Kailangan niyang malaman mula sa kanyang ina kung ano ang totoo. Matapos noon ay muli siyang pumasok sa loob. Iha, sino ang nasa labas? Lola, hindi ko siya kilala. Pero ang pangalan daw ay Ramil. Ha? Ramil? Anong sinabi niya? Lola, hindi ko alam kung maniwala ako sa mga sinasabi ng lalaking iyon. Anak mo talaga ko ni mami? Siyempre naman Sofia. Siya ang nagpalaki sa iyo at nagpaaral sa ibang bansa. Please Lola, sabihin niyo po sa akin na totoo. Sino ako? Sino ang mga magulang ko? Sofia, total naman ay nasa tamang edad ka na. Kailangan mo na rin siguro malaman ang lahat. Buong maghapon nagbukmok itong si Sofia sa kanyang kwarto. Pilit inaalala ang mga pangyayari na nakaraan pero ni isa ay wala siyang naalala. Ilang oras lamang nakalipas ay hapon na dumating na rin itong si Susie mula sa trabaho. Susie, kumusta ang trabaho mo? Naku ma'am, ayos lang po. Nasaan ka pala si Sofia? Naku anak, alam niya na ang lahat. Dumating ba naman dito si Ramil at sinabi niya totoo kay Sofia. Ma'am, bakit niyo siya hinayaang makalapit kay Sofia? Anak, marahil ito na siguro ang tamang panahon para malaman niya ang lahat. Makatikim talaga sa akin ang lalaking iyon. Lagi siya tumatawag sa akin doon sa office ko. Anak, ano nang gagawin natin ngayon? Bahala na ma'am. Kausapin ko si Sofia. Pupunta ko siya sa kwarto. Anak? Sofia? Pwede ba tayo mag-usap? Buksan mo pinto. Maya-maya lamang bumukas ang pinto. Ramdam ni Susie ang lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Ma'am, totoo ba ang sinabi ni Ramil na hindi ako ang tunay niyong anak?
Sabihin niyo sa akin totoo, ma'am. Sofia, ako ang aruga sa'yo mula pa nung bata ka pa dahil sa mga taong walang halang ang kaluluwa. Oo, hindi kita tunay na anak. Hindi tayo magkadugo pero sa buhay ko, higit pa sa magkadugo ang turing ko sa'yo. Sa isang araw noon sa parke habang inaalala ko si Lala, ang anak namin ni Ramil, nakita ko ang mag-asawa na hawak nila ang isang 2 taong gulang na bata. Gusto nilang ibenta ito dahil naawa ko kaya binili ko ito. Ang sabi nila, kahit kailan ay huwag ko na ipakita sa kanila ang bata. At ikaw yun, Sofia. Minahal kita, inaruga at pinaaral kita dahil nagkamali ako noon sa aking anak. Kaya ibinuhos ko sa iyo ang lahat-lahat. Ma'am, bakit nila ako pinabili? Hindi ko alam, Sofia. Ang alam ko lamang ay sakitin ka noon. Kaya siguro ay binenta ka nila. Ma'am, natandaan mo ba sila? Kung saan sila nakatira? Sofia, hindi ko alam kung saan sila nakatira. Pero siguro kapag nakita kami muli, ay maalala ko ang kanilang mga mukha. Ma'am, wala akong galit sa iyo. Kung tutuusin nga ay malaki ang utang na loob ko sa inyo dahil ginawa mo ang lahat para sa akin. Alam niyo hindi niyo ako anak pero ginawa pa ng lahat. Maraming salamat, ma'am. Pero gusto ko pa rin malaman at makita ang mga taong iyon. Gusto kong ipakita sa kanila na kamali sila ng desisyon. Ma'am, okay na po ba sa inyo na gusto kong hanapin ang mga iyon? Anak, wala akong magagawa sa ganyang mga bagay. Nasa iyo pa rin ang desisyon. Hayaan mo, nasa likod mo lamang ako. Tutulungan kita. Hindi pagmamahal kundi galit ang nasa loob ngayon sa puso ni Sofia. May mga tao pala talagang walang halang ang kaluluwa, pera lamang ang gusto nila. Dahil sa pangyayaring iyon, kinabukasan ay hindi mo na pumasok sa office itong si Sofia. Naroon lamang siya sa kanyang kwarto habang ang kanyang mami at lola naman ay nagtungo sa office. Maya-maya pa tumunog ang doorbell. Bago niya ito pinuntahan ay sinilip niya muna sa kanyang kwarto kung sino ang nasa labas, baka naman kasi ang lalaki na kausap niya noon. Ngunit bali siya na inakala dahil 2 matanda ang nakita niya sa labas. Marahil ito yung tinulungan niya noon sa may bangketa. Agad siyang bumangon at lumabas ng kwarto para kusapin ang mga ito. Manang Lira? Manong Berting? Ano pong ginagawa niyo dito? May kailangan po ba kayo? Naku, Iha. Hindi ba ang sabi mo sa akin noon na tulungan mo kaming mahanap ang anak namin? Tsaka, malaki pala ang bahay niyo. Isa ka pala anak mayaman eh. Manang, pasensya na ho kayo pero sa ngayon kasi meron pong problema na natupag eh. Hayaan niyo kapag maging ayos na ay tulungan ko sa inyong dalawa para mahanap ang anak niyo. Naku, Iha, ang dami mong alibay. Sabi mo lang kasi sa akin kung ayaw mo. Hindi yung umasa kami sa iyo. Ganun talaga pag mayaman kayo. Manang, bakit ganyan kayo magsalita sa akin? Ako na ngayon tumulong sa inyo tapos ako pang maging masama? Kung ganyan man lang din, umalis na naman kayo dito. Huwag yung asahan ng tulong ko. Lira, ano ba ginagawa mo? Hindi ka ba nahiya niyan? Tayo na ang tilungan ng dalagang ito tapos ikaw pang may gana magalit sa kanya? Berting, dapat kasi hindi siya ang nagpaasa sa ating dalawa. Manang, ang sabi ko pa sa inyo noon na kapag may oras ako, tutulong ako. Pero hindi naman sa lahat ng panahon iasa nyo sa akin, sa iba. Tama ang sabi ni Lola sa akin, huwag basta maniwala sa mga taong tinulungan dahil ikaw pa ang maging masama. Nako, pasensya ka na, Iha. Ito kasi si Lira, ang kulit. Sabi ko sa kanya ay huwag na lang namin hanapin anak namin dahil kami naman ang may kasalanan kung bakit siya nawala eh. Pasensya na ulit, Iha, ha. Alis na sana ang dalawa nang may biglang dumating na sasakyan. Bumaba mula sa loob itong si Susie. Ma'am, mayroon ka ba nakalimutan? Oo anak, yung mga papeles ko sa office. Anak, sino mga to? Kayo? Malalaman na kaya ni Sofia kung sino ang 2 matanda na sa kanyang harapan ngayon. Ano kaya masasabi ng 2 matanda sa muli nilang pagkikita ng batang inabandon nila noon? Kaya mga kaibigan, tara, muli niyo akong samahan sa mas nakapanabik na kwento sa buhay ni Sofia. Kung nagustuhan niyo ang ating part 3 ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat po. Abangan po natin ang ating part 4.